So, eto na nga, mga sangkay, buong Pilipinas na-witness kung papaano po na-knockout ni General Torre itong si Baste Duterte. Paano nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin. Okay, ito na nga mga sangkay, no? Talagang namang binigwasan ni General Torre itong si Baste sa boxing match nila. Ngayon mga sangkay, may nangyari. Okay? Pag-usapan po natin yan. But before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay, padami po tayo ng padami. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, tayo ay road to 2 million subscribers na. No? Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, this is it guys. This is it, pansit. Itong si Duterte kasi ngayon, si Baste, puro rason. Puro rason siya dito. Tingnan nyo mga sangkay, meron po siyang pinapakita ngayon. Ito yung pinapakalat nila na alam daw po, permado pa daw po ng sekretaryo ng DILG secretary. Sabi dito mga sangkay, magaling sila sa ganito Sabi po nila dito, alam daw po ni General Torre na aalis itong si Baste. Mayroon pong travel kasama ang kanyang pamilya. Kaya daw naghamon. Guys, hindi po naghamon si General Torre. Siya po ay kumasa lamang po sa hamon. Okay? Kumasa lamang po sa hamon. Kasi si Baste, sobrang daltal Diba? Sobrang banat siya ng banat. Halos inaaraw-araw po si General Torre. Nung tinanong nga po siya, bigla ang tanong yon mga sangkay Bigla ang tanong ng isang media personnel. Kaya nga sabi ko, ano yun? Kung sasakyan natin itong sinasabi ng mga DDS na ito daw, alam ng mga kampo ni BBM o alam ni General Torre na aalis daw si Baste ng ganong araw kaya tinuloy ang hamon. Ano yun? Nung time na tinanong si General Torre ng reporter, biglang nagkaroon ng divine intervention at doon sinabi niya na makikipag-boxing ako kasi naisip niya kaagad na aalis itong si Baste. Hindi po ganun mga sangkay. Wala pong ganun. Walang espiritu na bumaba para i-reveal yun kay Torre nung siya ay tinanong on the spot. Wala nga po siyang pakialam At that time, kaya nga po niya, napamura nga po at that time si General Torre, sabi niya, mga julol talaga kayo Pero sige, sabi niya, doon na po mga sangkay, nag-agree si Torre without any condition. Okay? Pero itong kasing si Baste, masyadong malaldal mga sangkay ang totoong matapang, ganito na lang yan. Sige, sakyan natin. Ang totoong matapang, guys, kahit may lakad ka, kahit anong gagawin mo, ika-cancel mo yan. Lalong-lalo ko na kung ikaw ang nag-umpisa nito. Siya nag-umpisa nitong hamon-hamon Diba? Ang yabang po dyan sa nakatapat niya yung general na may bayag. O, diba? Ngayon, mga sangkay, tinanong dito si Torre. O, itong tanong kay Torre dito, kung siya daw, mga sangkay, ang tatanungin. Ano ba? Papalagan pa ba niya itong si Baste sa pangalawang pagkakataon? Ano sabi ni Torre? As you can see, we exerted a lot of effort in this event. Sobra na daw po ang gawa na effort nila sa event na ito. I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. Ayan mga sangkay. Sabi po niya, ay, tingin ko, hindi na worth, hindi na kailangan, kumbaga, hindi na po karapat-dapat na magkaroon pa ng response kay Baste sa pagkakataong ito. Ay, nakita naman po natin, hindi matino kausap si Baste. Diba? Ang daming kondisyon. Pambira, ang tunay na matapang, hindi ka aalis kahit may lakad ka. Papalagal mo, lalong-lalo na kung ikaw ay nagamon. Ito ang sabi ni Coach Jarrett,
Sebastian Duterte nagpapalusot pa sa travel authority. Pwede naman i-reschedule yun. Duwag lang talaga si Baste Duterte. Exactly, guys. Pwedeng i-reschedule yun. Diba? Kung totoo siyang matapang, i-reschedule niya. Kung totoo, ha? Pero ay nako po, mga sangkay. Pipigil tayo, guys. Pipigil tayo ng sasabihin. Kung saan madaling sabi, duwag lang po talaga si Baste. Ngayon, mga sangkay, eto, panoorin natin. Dito, na-knockout po. Baga, talagang hindi literal na na-knockout po itong si Baste. Pero mga sangkay, dito, binigwasan po ni General Torre. Sabi niya, I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. World ba to? Word. Ngayon, mga sangkay, hayaan na natin yan, sabi ni Torre. Walang kwenta kausap eh. Walang bayag, 'di ba? Ito mga sangkay, ano to eh? Ilonggo na Bisaya. Kasi kami waray na Bisaya, ito Ilonggo na Bisaya. Matapang. Ngayon si Baste anong nangyari? Naduwag. 'Di ba? Ano sabi niya ngayon? Hindi. Ano na lang, Tuesday na lang, ganito o kaya ganitong araw. Boy. Tapos na si General Torre. Hindi na maniniwala. Lokohin mo ng isang beses yung isang tao, hindi na magpapauto. General to eh. Diba? General po ito eh. Ganito na lang, ayain mo ng duelo. Duelo na lang. Magduelo kayo. Yun, permahan kayo ng waiver. Matumba ang matumba. Palag ka. Dito mga sangkay, knockout si Baste. Durog na durog. Sabi dito ni Torre, I don't think he is worth responding. Ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Kung yan, mga sangkay, nawarak si Baste, ito pa yung balita. Nakalikom daw po ng mahigit 20 milyong donasyon. Pambihira, ang laking tulong na ito, mga sangkay, sa mga kababayan natin. Ito, panoorin mo natin. Sinalubong ng hiyawan ang pagpasok ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Royal Coliseum sa Maynila, linggo ng umaga. Sa tala ng Manila Police District, higit 4,000 ang nagpunta sa Rizal Memorial. Dami, no? Higit 4,000. Na nagbayad ng ticket para manood sa boxing. Suot ang pulang robe at gloves, umakyat si Torre sa boxing ring para sa charity boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ito mga sangkay, di ba? Mukhang bardagulan lang ang ginawa ni General Torre. Ginawa niya pong kahit papano kaambag-ambag ito sa bayan kasi naging charity match ito eh. Marami pong nagtulong-tulong, nag-sponsor. Ang laki ng lalikom, 20 million. At ngayon nga mga sangkay, siguro sa next vlog, ipapakita ko na nag-umpisa na po ang mga kapulisan na mamigay ng tulong sa mga nasalanta. Ilang minutong nag-warm up si Torre hanggang sa binilangan ng 10 segundo ang paghihintay para kay Duterte. Hindi dumating si Duterte. Hindi dumating si Duterte, man. Kaya itinaas ng referee ang kamay ni Torre bilang winner by default. We have to show up and give the people what they expect. So, expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Matatanda ang hinamo ni Duterte si Torre ng suntukan noong isang linggo. Hindi niya po ito inaamin kahit may video. Di inaamin kahit may video, Diyos mio Marimar. Agad na tinanggap ng PNP chief ang hamon. Ayon kay Torre, pagkakataon itong makalikom ng pondo para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Correct. Pero naglatag ng kondisyon si Duterte. Siya po nagkondisyon no? Loko-loko din talaga tong taon to. Kailangang sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lahat ng halal na opisyal ng bansa. Yung kanyang kondisyon pa, sobrang imposible. Kailangan ng constitutional reform para mangyari yon. Loko-loko talaga, halatang naduduwag lang mga sangkay. Iginit din ng acting Davao City Mayor na hindi naman niya hinamon si Torre. Yan, todo tanggi na po siya. Pero tugon ni Torre, I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi pa natuloy ang bakbakan sa ring, nakalikom pa rin ang higit 20 milyong pisong halaga ng donasyon. Grabe, no, nakakahiya to.
isipin nyo, imagine guys, sobrang daming tao. Tapos wala po dito si Baste. Hindi nakakahiya yun. Nagsigawan pa yung mga tao. Alam nyo ang mangyayari dyan? Ang nangyari, mga sangkay, knockout si Baste sa utak ng maraming tao. Isipin ng mga tao, wala pala. Wala. Duwag itong si Baste Duterte. Hindi kumasa. So ngayon, mga sangkay, wala na. Ano na? Paano na? Paano papatunayan ni Baste ngayon? Ang dami niyang reason. Whatever reason it is, okay, na inilalatag ni Baste, ang totoo pa rin, hindi siya sumipot sa sarili niya pong hamon kay Torre. Duwag. 16 million pesos na cash, higit 300,000 pesos na ticket sales at nasa 4 na milyong pisong halaga ng canned goods at bigas mula sa iba-ibang donors. Nag-donate din si dating senador at boxing Ito pala, mga sangkay, nagulat ako itong belt. Kay Manny Pacquiao pala ito. Diyos mo yung marimara. Akala ko trip-trip lang yan. Pambihira. champ Manny Pacquiao ng kanyang boxing belt sa PNP na ipapa-auction ng organisasyon. Ayun. Ang perang nalikom natin na almost 20 million ay diretso na sa DSWD. Oh, ayan, mga sangkay. Diretso na. Makakatulong. Buti pa po itong taong to. Mayroon pong ambag sa bayan. At this point, guys, itong si Baste, knockout ni Torre. Sa anong pamamaraan? Sa paggawa ng mabuti. Bakit? Si Baste, puro ngak-ngak, puro pagayabang. Ito guys, nakita ng taong bayan, naggawa ng boxing na makabuluhan, hindi po yung walang kwenta, nakalikom ng 20 million mahigit na donasyon, at ito ngayon, mga sangkay, ay itinutulong sa maraming nasalanta. Si Baste, anong nangyari? Quezon City Red Cross at sa National Red Cross. Hindi naman umuwing bigo ang mga nanood. Tulad ni Dit na bumiyahe pa mula Mandaluyong para magpapirma ng boxing gloves kay Torre. Grabe. Ano ko yung pagkakataon para hindi naman dumating si Baste. Dumating siya o hindi, pero masaya naman ang mga tao. Mula sa Coliseum, nagsagawa ng relief operation sa PNP Ayan, noon. Nagsagawa ka agad ng tulong yung marami sa ating mga kapulisan. sa Baseco, Maynila na may lugar pa ring lubog sa baha. Kabilang sa mga pinamahagi ang bigas, mga delata at noodles. Yan po ay pasimula pa lamang ha. Wala pa po ito mga sangkay sa talagang malawakang na pagtulong. Mula po mga sangkay sa ginawa ni Torre. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng taga-PMP na nag-ano sila sa mga nasalanta dito sa Baseco kasi marami kami ditong nabahaan. Kahirapan namin sa baha. Salamat sa mga tulong. Ayon sa PNP, higit 1,400 na residente ang nahatira ng ayuda. Sinikap ng ABS-CBN News Team na kunin ang panig ni Duterte. Wala na yan. Malabo yan. Pero wala pang tugon ang kanilang kampo. Jesse Cruzan, ABS-CBN. Ayan, mga sangkay. Talagang, ito knockout sa kahihiyan dito si Baste Duterte. Mula mahinang nila lang mga sangkay. Kaya nga po yung mga supporters niya, hirap na hirap po ngayon sa pagtatanggol. Di nila alam paano po yung pagtatanggol si Baste. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.